Una sa RCB Pilipinas at KBFM Net Radio. Narito na Archie Jimenez and Freddy Velez sa Kulog at Kidlat. Ang boses ng bayan at ng mamamayan. Maasahan sa kapakipakinabang na balita at parehas na talakayan. Kulog at Kidlat po. Kulog at Kidlat. Okay, magandang umaga! Hoy, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Metro Manila. Yon, magandang umaga, Davao City, Cagayan de Oro City, Cebu City, General Santos City, Malaysia, Bansang Japan, Australia, California, Finland at sa lahat-lahat saan man dako ng mundo, lalo na sa Middle East. Ingat po lamang tayo at manalig sa dakilang may likha. Pasasaan ba't mapapagod din ang mga iyan? Babalik din sa normal ang lahat. Mapayapa at masaya ang mga tao sa kapaligiran. Okay, katropang gulog, bumati ka muna sa ating mga taga-subaybay. Alright, maganda. Puro maganda, wala munang pangit. Eto na po, sumasahin papawid naman ang ating palatuntunang Kulog at Kidlat. Siyempre, ang inyo pong mga abang lingkod, Archie Jimenez at Senior Latigo at Kulog at ang ating po namang partner na si Freddy Alakdan Velez, ang Kidlat. Yan po ay matagal nang nagsasama ang dalawa. Hindi nga lang po nakuha magpakasal. Inyo pong lahat ay handa po kami maglingkod, maghatid sa inyo ng mga makatotohanan, makabuluhan at kapakipakinabang ng mga impormasyon at balita. Alam po namin na uhaw kayo sa totoong balita at uhaw kayo sa mga totoong taong maghahatid sa inyo ng mga totoong mga impormasyon at balita. At ngayon po, narito na ang aming palatuntunang Kulog at Kidlat. Parang Freddy, magandang umaga sa iyo. Okay, magandang umaga, katropang Kulog. Bago tayo dumako sa malalaking problema ng bansa, nais ko munang pag-usapan natin ang nangyari dyan sa lugar mo noong araw ng Huwebes. Oy, kasamang Kulog. Halos 2 milyong halaga ng mga peke at hindi lisensyadong sigarilyo at iba pang kontrabando ang nasamsam ng mga pulis dyan sa Plaridel, Bulacan. 5 katao ang arestado dyan sa barangay San Jose, Plaridel. Oy, matagal na yata dyan, ha? Bakit nung Huwebes lamang ito nasa lakay? Pinangunahan daw ng Plaridel Police ang raid kasama ang Provincial Intelligence Bureau sa Bulacan at Philip Morris Fortune Tobacco Corporation. Mayroon daw nagtip sa mga otoridad tungkol dyan sa illegal na pag-iimbak ng mga hindi nabubuwisan sa nasabing barangay. Kinumpirma daw ito, on-site validation, ang mga peking produkto ng Marlboro at iba pang hindi nabuwis na mga tatak, kasama ang iba't ibang mga consumer goods. Lahat ay walang wastong buwis at pagsunod sa regulasyon. Nagkakahalaga ng 1,903,580 ang kabuuang nasamsam. Galit na galit dito katropang Kulog si PRO3 Regional Director Brigadier General B. Mendez. Anya, hindi mo natin papayagan na magamit ang ating rehiyon bilang imbakan o daluyan ng smuggled at peking produkto. Patuloy nating paigtingin ang ating operasyon, legal, koordinado, at may malasakit sa mamamayan dahil ang ating mga pulis, Central Luzon, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At dahil dito nananawagan ang Central Luzon Police sa publiko na isumbong sa mga otoridad ang mga katulad na illegal na aktibidad na ito.
habang nagpapatuloy ang kanilang mga operasyon laban sa mga ipinagbabawal na kalakalan. Katropang Gulo, ganong may dadagdag mo rito? Ah. Nakakatawa. Alam mo, tamang kidlat. Matagal na yan eh. Oo. Matagal na. Yan. Paulit-ulit na lang yan. Oo. Ganon ba? Naku naman. Sabi nga, huli ngayon, bukas-bukas. Ganon. Ako baka hindi sila titigilan ng ano dyan. Lalo ngayon medyo matigas-tigas itong ating bagong regional director. Alam ko, taga ano yata yun, taga San Miguel. Alam mo, parang Freddy, yan si General Mendez na yan. Ang hinala ko dyan, anak yan ng dating mayor ng San Miguel eh. So, yan nakalimutan ko lang yung pangalan ng mayor eh. Pero malaking lalaki din yun. At mahilig magsuot ng cowboy na sombrero. So marami magagaling sa Mendez sa ano, kahit sa ating kapulisan, yung dating naging ano din, 'di ba? Naging ano pa 'yon, naging happy na chief PNP pa ba 'yon? Dati. Kaya wala ko tuloy pare si ang aking dating station manager at mentor na si Tita Betty Mendez. Dahil mga Mendez, mga lahing matatalino yan. at saka matatapat sa serbisyo. Nabanggit mo nga yung tungkol dyan sa smuggled na mga sigarilyo. Actually, yun na pinupuna ko noon. Ang mga intelligence, ang madalas nilang pinag-iinitan yung mga maliliit na tindahan na nagtitinda ng smuggled goods na yan o sigarilyo. Oo nga, napansin ko rin yun. Oo, di ba? Kaya nga, ang naging suggestion ko noon, di ba may intelligence fund naman? Di ba? Oo. Para dyan sa mga ganyang operasyon. Dapat, yung kung sino yung nagdi-deliver doon sa sa tindahan na siya ninyong pinag-iinitan na hulihin, pagkatapos pipigain ninyo ng konting halaga, mas mabuti yung nagdi-deliver, yun ang tempohan nyo. Hindi yung nagdi-deliver. Yes, natural lang yun, oo. Sa droga man, ganun din dapat, di ba? Kukunti lang ang makukuha ninyo dun mapipigaan nyo yun hanggang libo-libo lang. Samantalang yung mga nagdi-deliver mismo, maituturo kayo, mababala kayo kung saan talaga sila kumukuha nun at kung sino ang namamahala doon, makukuha nyo. Di ba? Ganun lang kasimple. Ang pag-iinitan nyo, yung mga nagtitinda sa isang maliit na tindahan, ilan lang makukuha ninyo doon. Tapos ipipresyo ninyo ng ganitong presyo na multa daw. Di ba? Sabihin natin, magmulta ka ng 30,000. Anong magagawa nitong maliit na tindahan na gusto lang kumita ng konti? Di ba? Ngayon, maaari na yung mga makukumpiskan nyo kung ano yung nandoon. At maaari na makapagbigay din sila sa inyo ng maliit na halaga lang. Di ba? Masisira pa imahe ng ating mga kapulisan sa gagawin ninyo na yan. Dapat talaga kung sino yung nagdi-deliver, yun ang tempohan nyo. Yun ang dahil dapat pagtagaan nyo na malaman kung sino ang nagdi-deliver at na dapat magtyaga kayo dahil meron naman kayong na intelligence fund May magagamit. Totoo yan,
Totoo yan. Kasi ako nung araw, no, pag meron akong gustong makuha talagang malaking istorya, talagang pinupwestuhan ko yan. No, may nakasama ko pa nga yung aking kumpare nung araw, si Tony Anzures. Talagang 3 araw, 3 gabi na hindi ko iniwan yung lugar. Talagang doon ako natutulog, doon ako halos wala nga akong tulog, hindi ako natutulog. Pero yung mga kasamahan ko nakatulog. O di ba, 3 araw lang, 3 gabi. O di nakuha ko yung gusto ko makuha. O ganun lang. Yun ang sinasabi natin, Oo. di ba? Kasi may funding naman di ba? Kung magugutom ka, may pambili ka dahil sa Oo. may fund Oo. di ba? O ngayon, pagka hindi mo pinagtiyagaan, ang pag-iinitan nyo yung mga tindahan lang, hindi matatapos yung problema na yan. Di ba? Yes, oo. Na magde-deliver ang mga yan kasi nga, yung tindahan lang ang pinag-iinitan nyo. Samantalang yung nagde-deliver na siyang makapagtuturo sa inyo kung nasaan, aling bodega, saan yung bodega, sino naman mahala doon. Oo. Yun ang may tuturo nila sa inyo. Di ba? Ganun kasi. Yes, oo. Hindi kaya tuloy, napagkaramalan o napapabalita tuloy, nahulidap ang ginagawa mo. Oo. Di ba? Yan. Sino nga naman ang hindi mag-iisip na gano'n? Di ba? Samantalang, kung yung nagdi-deliver ang mahuhuli nyo, abay, baka matapos yung problema na yan ng smuggling dito sa lalawigan ng Bulacan. Di ba? Yes, oo. At isa pa, dito sa Plaridel, ilang beses na nahulihan dito. Iba-ibang barangay. Kung sa isang barangay, nahuli dito, lilipat sa ibang barangay. Pero Plaridel pa rin. No. Yun ang mahirap po. Kapag hindi magpakatotoo ang mga otoridad, talagang ganyan ang mga nangyayari. Paulit-ulit na lamang sa problema. Katulad na lang, katropang kulog dito sa problema ngayon sa patuloy na pag-angat ng mga presyo ng petroleum products. O di ba? Marami tuloy na mga bagay-bagay na dapat talagang pag-usapan. Dahil wala, kung hindi masusolusyonan ito, pagulo ng pagulo ang sitwasyon. Pero meron tayong medyo magandang balita dahil 700,000 na bariles ng crude oil mula sa Russia dumating daw sa bansang Pilipinas. Kinumpirma naman ito ng Malacanang. This is confirmed, sabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Dumating sa Pilipinas ang isang barko na may dalang mahigit 700,000 barrels ng Russian crude oil ilang araw matapos ideklara ng bansa ang National Energy Emergency. Ang Pilipinas ay lubos na nakadepende kasi sa tropang kulog sa imported na gasolina na ang halaga nito ay tumama sa makasaysayang matataas na halaga mula noong sumiklab ang digmaan sa US, Israel sa Iran na siyang dahilan upang isara nila ang Strait of Hormuz. Base sa ulat, dumating ang Sierra Leone flood sa Rascay sa bansa noong araw ng Lunes na naglalaman ng high-quality crude oil mula sa Espo pipeline ng Russia. Base sa dokumento, ang consignee umano nito ay ang Petron Corporation na nag-iisang operator ng oil refinery sa bansa. Si Ramon ang CEO ng Petron. Dumaong ang nasabing barko sa Limay Port sa Bataan kung saan matatagpuan ng Petron Refinery. Pinaniniwalaang ito ang unang shipment ng Russian oil sa Pilipinas sa loob ng 5 taon. Yan. Noong Miyerkules naman, sinabi ni Ferdinand Marcos Jr. na pinalawak ng Pilipinas ang paghahanap ng gasolina dahil lumiit na ang stock ng bansa
at inaasahang tatagal na lamang ito ng 45 araw. Nothing is off the table. We are looking at everything that we can do. Pinaluwag ng United States ngayong buwan ang ilang mga paghihigpit sa pagbebenta ng krudo sa Russia na nagpapahintulot sa mga bansa na bumili ng langis na nasa dagat na hanggang Abril 11. Nako, kalubang gulog, palaki ang problema ng bansa. Baka naman may tutulong ka dito. Alam kong marami kang dapat na may papayo dito o masasabi. Eto, palakpakan muna natin ang ating gobyerno. Alam mo, kasamang kidlat, ano? Diyan lang dapat ang ating mga kababayan matuto na maghintay ng maayos para sa ating kapakanan. Total, nakikita naman natin na ang ating Pangulo, kahit na papanat-panat na ngayon ang katawan, no? Oo. Kakaawa nga eh. Ang laki talaga ng ipinangayayat ng ating Pangulo dahil sa sobrang bigat ng obligasyon na nakaatang sa kanyang mga balikat. At iyan ay nakikita natin. Hindi tayo nagsisip-sip sa Pangulo dahil hindi naman tayo kilala ng personal yan. Diba? Kung ano yung nakikita at nadadama natin sa ating Pangulo, yun ang ating inihatid sa ating mga kababayan. Yes, totoo yan. Diba? Saan bansa ang pwedeng tumulong sa atin sa sandaling hindi matigil itong sigalot, yung problema dyan sa Middle East na yan? Wala pong bansa na tutulong pa sa atin, no? Hindi mapipigil yan kasi ang bawat bansa nangangailangan din sila ng mga langis o gasolina dahil sa kanilang mga mamamayan. Ngayon, ang punto ni Senyor, ni Kulog, ay ito po, mga kaibigan, mga babayan. Nakikita nyo kung papaano iginagalang, nire-respeto ang ating Pangulo ng mga opisyalis, matataas na opisyalis ng iba't ibang bansa. Di ba? Isipin ko yung binalita na yan, ang ating kasamang Freddy, na ang Russia naghatid sa atin dito ng bari-bariles na mga krudo. Kung ibang bansa at tayo ay walang niya, sa palagay nyo, magdadala dito yung mga taga-ibang bansa at hindi po kinikilala at nire-respeto ang ating Pangulo? Sa palagay nyo, meron bang mag-reaksyon, magdadala dito, magbebenta ng kanilang mga langis o ng kanilang mga produkto kung ang ating Pangulo walang niya? Di ba? Ganun po kasi yan, mga kababayan eh. Kaya nga po ang ating Pangulo, no? Kahit na nga, sabi ko nga sa inyo, ulit-ulitin ko, nagmumukhang panat na dahil sa pumayat na talaga. Ang laki na yung pinangayayat ng ating Pangulo. Humumpak. Humumpak na ang kanyang mukha dahil nga sa bigat ng obligasyon na iniatang sa kanya. Hindi na po nakaatang, iniaatang sa kanya ang mga obligasyon kung paano po bibigyan ng solusyon ang mga problema, ang malalaking problema ngayong kinakaharap ng ating bansa at ng mamamayang Pilipino. Kaya lang nakakalungkot. Bakit? Bakit nakakalungkot? Ito ng ating mga transport drivers. Isipin po ninyo, mag-isip-isip po kayo. Ang inyo pong ipinakikipaglaban ay napakalayo sa katotohanan. Bakit? Gusto niyong ibaba ang presyo ng langis. Pinipressure ninyo ang ating pamahalaan. Paano nila gagawin na ibaba ang presyo ng langis? Samantalang nangangailangan na nga tayo ng langis.
At yung mga langis na yan, binibili yan. Hindi po hinihingi. Binibili sa kung magkano ang itinatakbo sa merkado. Yun po ang halaga na binibili ng ating pamahalaan. Hindi po Oo. yan hingi. Oo. Ay, ang nangyayari, mga placard nyo, ibaba ang presyo ng langis, ibasura ang excise tax, no? Ang value added tax. Yun na nga ang ginawa ng ating Pangulo eh. Di ba? Kaya nga po binigyan siya ng emergency power, no? Oo. Pero kaya ng ating Pangulo, hanggat maaari, ayoko munang gamitin yung emergency Oo. power. Kasi, may nakikita siyang magiging solusyon sa mga problema natin. Yun. Oo. Kaso, itong transport group, hindi natin malaman anong nangyayari sa inyo. Sarili nyo bang kagustuhan yung ginagawa ninyong kilos protesta niyan? Pagkatapos na marami nang tumanggap ng ayuda mula sa pamahalaan, sa DSWD, ng tigli 5,000 piso, ilang libo kayo? Oo. Nabigyan. Hindi ba napakagandang dapat na tanawin na yan ng utang na loob sa ating pamahalaan kasi talagang kayo binigyan ng pangunahing pagpapahalaga ng ating pamahalaan dahil kayo nga ay isa sa pinakamahalagang kasangkapan, no, para magpatuloy ang pag-unlad ng ating bansa sa pamamagitan Oo. ng paghahatid sa mga pasahero, no, na nagtatrabaho sa iba't ibang mga tanggapan. Pero wag naman ang inyong gawin na abusuhin ang kabaitan at ang pagbibigay sa inyo ng pagpapahalaga ng ating pamahalaan. Tigilan nyo na yung inyong ginagawa. Isipin nyo, sabi ninyo, sa inyo din nagmumula. Dati, 1,000 kung kumita kami. Oo. Ngayon nagkaroon nga ng ganito, nagkahetot-hetot nga eh. Nagkawindang-windang nga eh. Diba? Dahil nga sa gyera sa Middle East. Ngayon daw, kinikita na lang nila 4 na Ayaw niya pa nun. Ayaw pa nila. Oo. Ayaw. Meron kayong maihahatid sa pagkainan. Mapagsasalu-saluan ng iyong pamilya. Diba? 4 na Napakalaking bagay na yun. Samantalang yung mga maliliit na mga empleyado, na walang tinatanggap, walang inaasahan na mula sa gobyerno na katulad ng ibinibigay sa inyo, tahimik. Tahimik lang. Nakikisa sila. Yes. Oo. Diba? Nagsasakripisyo sila para lamang masuportahan ng ating gobyerno. Nakikita sila sa paghihirap. Diba? Samantalang kayo kumikita pa rin pala kayo kahit na 4 na dapat talaga, ito ang tinatawag natin ngayon na sakripisyo eh. Yes. Dapat lahat magsakripisyo talaga. Oo. Ito naman natin gusto lahat ito eh. Ang nangyayari na to, maging ang ating Pangulo, hindi niya gusto ang nangyari sa atin. Pero, pilit niyang ginagawa ng pamamaraan kung paano mabibigyan ng solusyon ang lahat ng mga problemang dumarating sa ating buhay. Maging ang mga pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Talagang sumisirit. Hindi mo mapipigil. Di ba? Isipin, ang kilo ng baboy ngayon, 4 na 500, abot ng 6 na Ayos lang yan para wala nang kakain ng karne baboy. Talagang ano yun. Pero yun kasi bahagi pa rin po yan ng ating araw na buhay. Diba? Ngayon,
Kung tutuusin, bakit ba ng mga unang panahon, nung tayo sa gulay lang, okay na. Okay Diba? na. Oh. Oo, sa mga panahon nito, mapunta ka lang sa ilog nun, mamilmit ka, o sa bukid, mayroon doon mga lilisaw-lisaw na mga gurame, mga talangka, o di ba? Buhay na tayo noon. Oh. Ngayon, talagang, dahil na kasama daw yan sa pag-unlad, di ba? Kaya nga, naubos yung ating mga palayan dahil sa pag-unlad na yan. Okay, kasawang gulog. Meron tayong tatanggaping report mula sa ating katropa na mula sa Hagunoy, Bulacan. Ito ay si Ace Cruz. Ang kanyang ihatid daw na balita sa atin ay tungkol sa 8 repatriated OFWs na mainit na sinalubong ni Governor Daniel Fernando. Ito, subukan natin kontakin, pakinggan natin kung ano ang maganda sa balitang ito. Ha? Asa na ba yun? Nasaan ka na, ha? Okay. Eto na, hanapin natin. Op, asan ka na? Nawala si Asa. Ayun. Nako, hirap talaga. Ito, maya ka na naman, pumasok. Eto muna, pakinggan muna natin ito. Ang report ni Ace Cruz tungkol sa 8 repatriated OFWs na mainit na sinalubong ni Governor Daniel Fernando. Ace, okay ka na ba riyan? Pasok, ha? Okay ka na? Ayun, tumutunog na. Asan ka na? Ace, hello? Ayan. Yan, hello. Ace. Ace, nasan ka na? Baka sumasalok ka ng sugbok. Eto na. Nag-ano ata ng Hello, Ace! Hoy! Hi, Kuya. Yan. Eto po, mga kaibigan, ng ating si Ace, ha? Eto, magre-report siya. Ano ang balita? Magandang umaga. Magandang umaga. Si Kuya Archie, nandiyan na ba sa linya natin? Yan. Good morning po sa inyong dalawa. Good morning. Opo, Kuya Freddy. Mula po dito sa bayan ng Hagunoy, Kuya Freddy, kung nasaan tayo. Yes, Si Ace Cruz, nag-uulat para sa kulog at kidlat. Yes, okay. Ito po nung nakaraang araw, Kuya Freddy, dito sa pamahalaang panlalawigan, na kung saan po ay dumating yung 8 repatriated OFWs na mainit pong sinalubong ng ating Governor Daniel R. Fernando, na kung saan po ay sakay ito ng shuttle bus ng pamahalaang panlalawigan. Na sinundo po ito sa Villamor Air Base, dito po sa lungsod ng Pasay. Uy, maganda. Kung saan po ay sakay ito ng chartered plane mula po sa Riyadh, Saudi Arabia. Kasama po sa sumalubong ang kanilang mga pamilya, na kung saan po ay binigyan ng tulong pinansyal ng ating Gobernador Daniel Fernando ng halagang 10,000 piso. Wow. May kasama pong mga groceries at mga prutas na box na kung saan po ay nandun tayo at nag-covers po tayo, Kuya Freddy and Kuya Archie, na kung saan din po ay naging instrumento ang pamahalaang panlalawigan sa pangunguna po ng ating gobernador sa pamamagitan ng Provincial Public Employment Service Office sa pagpapauwi po ng 8 OFWs na kababayan po nating Bulakenyo, na kung saan po tumakas sa mga ito sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan. Sa kwento po, Kuya Freddy at Kuya Archie, ng mga OFW, na kung saan sila ay naglalakad sa dilim
ng 12 oras na Wow. hindi po nila alam Grabe. kung makakauwi pa ba sila ng ligtas pa sa kanilang pamilya. At dito po ay pinasalamatan ng mga OFW si Governor Daniel R. Fernando sa tulong pinansyal na binigay sa kanila na malaking tulong na dito nga po ay nagbigay din ang Pangulong Oo. Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan po ng OWA at DMW. Oo. Kuya Freddy and Kuya Archie. Oo. Magandang balita yan. Talaga namang solid. Ang alam ko, solid talaga ang lalawigan ng Bulacan sa pagtulong sa ating mga nasalantang OFW sa Middle East. Ganun din sa mga kanilang mga doon sa mga hindi pa nakauwi ng mga OFW. Ang kanilang pamilya naman sa lalawigan ng Bulacan ay tinulungan ng ating mga lingkod bayan sa pangunguna ni Gobernador Daniel R. Fernando. Matatandaan, di ba? Nakita rin natin ang pagiging maalalahanin ni Mayor Christian Natividad ng Ciudad Malolos. Ganon din ang sa San Ildefonso, si Mayor Galvez Zazo, di ba? Tinulungan din niya ang kanyang mga tricycle drivers doon. At si Vice Governor Alex Castro, di ba? Ang kanyang sweldo ay pinamigay din sa mga tricycle drivers. Di ba? Kasamang Ace Cruz. Tama po, Kuya Freddy at Kuya Archie. Pahabol natin, Kuya Freddy. Aha. Tama po sa pagbibigay ng ating Gobernador Daniel Fernando, ay meron pong binuksan na job fair sa San Miguel Corporation. On Oo. that day, Kuya Tato, kung di tayo nagkakamali, ay bukas sa mga OFW umuwi para makapaghanap o makakuha ng trabaho sa pamamagitan po ng job fair. Oo. Saan po ay, alam po natin dito ay kabahagi itong San Miguel Corporation. Yan, okay. Ano pa? Ilan po ang ibibigay natin na balita sa ating mga kalalabigan at pang-national at Ace. Gobernador tsaka ni Mayor Christian Natividad ala po sila tumulong para sa ating mga kababayang OFW na naipit po dito sa gera sa gitnang silangan. Okay. Yan po yung ulat natin ngayon, Kuya Archie at Kuya Freddy, dito po sa Kulog at Kidlat. Okay, maraming salamat, katropang Ace Cruz. Okay, ingat ka dyan, ha? Okay, maraming salamat. Yan po mga kaibigan ng ating katropang si Ace Cruz mula sa Hagunoy, Bulacan, nag-uulat at hinggil sa pagsalubong na mainit ang pagsalubong ni Gobernador Daniel Fernando sa 8 repatriated OFWs. Okay, kasamang gulog, ha? Okay ba? Kasama Freddy, may tatanong sana ako kay Ace kanina, kaya lang hindi ako nakapasok. Nga pala, no? Sige. Hindi mo nasabi na may tatanong ka. Dapat kasi malaman din natin sa pamamagitan ng ating kasamang Ace na kung ano naman ang mga isinasagawang pagtulong ng pamahalaang Hagunoy sa pamamagitan ng Alvarado, no? Sana natanong natin kung ano naman ang mga aksyon ng pamahalaang Hagunoy. Kaya lang medyo masyadong nang mahaba yung ano natin. Yun nga ang sinasabi natin. Ang pamahalaan po natin ngayon, hindi po natutulog. Ang lahat po ng mga opisyales na matitino, yan, binibigyan po natin ng kapamigatan yung termino na matitino. Kasi, di ba? May mga opisyalis na hindi matino Kaya sinasabi natin yung matitino, no? Totoo 'yun. Hindi kabaya.
namely, yung mga opisyalis na matitino sa pangungunan po ng ating Bulacan People's Governor na si Daniel Ramirez Fernando, na talaga pong hindi tumitigil sa kanya pong paghahanap din ng pamamaraan kung Solusyon, paano pamamaraan, oo. ang ating pong mga kalalawigan, mga Bulakeños, no? At maging ang kanyang partner na si Bulacan na bagong mukha Vice Governor Alex Castro. Nakita niyo naman po, hindi rin nagpapabaya sa sarili niyang lukbutan. Ayan, Oo. Narinig ka na naman yung lukbutan na yan. sa sarili po niyang pagsisikap, no? Sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap, kasama po ang kanyang asawa, siyempre, dahil humingi siya ng di ba? Na mahagi din po sila ng makakaya nilang tulong sa ating pong mga kalalawigang mga driver, dahil gasolina po yung kanilang pinamahagi. Yung mayor naman po ng lungsod ng Malolos, si Atty. Christian Natividad, hindi rin po yan tumitigil kapag hanap po ng mga pamamaraan kung paano niya matutulungan ang kanyang mga kalungsod, di ba? At maging ang mga pamilya ng OFWs, hindi po mismong mga OFWs yung kanyang tinutulungan, kundi yung pamilya. Yung ng pamilya na hindi na nakakatanggap ng mga remittances, di ba? Dahil alam niya na hindi makakatanggap ang mga ito ng ayuda mula sa kanilang mga anak, ng remittance, dahil naiipit nga doon sa gitnang silangan. Dahil sa giyera. Di ba? Tapos hindi doon nagtatapos yung mga bangkero, Yan. mga mangingisda, yung mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, meron din po siya pinamahagi dyan, pinamigay na matulong dito sa mga naapektuhan nitong pagtaas ng mga presyo ng langis. Ngayon, isa pang matinong, masasabi natin matinong punong bayan, si Mayor Gaso, Yan, oo. Deponso. Isipin po ninyo, ng birthday po niya, napuno ang mga gasoline station ng mga tricycle driver. Pinapull tank niya lahat ang mga nagta-tricycle doon. Ang kanilang mga tangke. Yan po ang mga pamamaraan ng ating mga lingkod bayan ng bayan. Katulad din po ni Mayor Roque. Yun, isa pa yun, Mga namamahagi din po sila ng tulong, ng suporta. Inuuna po naman niya, ito pong ating mga senior citizen. Sa totoo lang po, marami ang nakakalimot sa mga senior citizen. At ito, kasamang kidlat, napag-usapan na rin lang natin itong senior citizen. Ikaw ba may tinatanggap? Wala akong tatanggap. Hindi naman ako dapat kasi, ewan ko, kasi hindi man ako nanghihingi din. Hindi yung kasi hindi naman natin dapat na hingiin sa kanila yan Batas yan di ba? Batas yan. Ngayon, ang problema, sa ating Pangulo, aprobado. Yung mga batas na ginagawa na ipinapasa para sa mga senior citizen. Pero ang nangyayari po kasi, mga kaibigan, mga kababayan, puro pakitang gilas lang Ganun nga. Pilim-pili lang kasi. Pilim-pili. Kung meron mga nakakasama, minsan nakakaawa nga kasi
yung mga halos hindi na makalakad talagang pinipilit pumunta, makakuha lang. Isipin mo yun, di ba? Maiiyak ka sa inis. Well, pinapipilat ha. Mm. Ang nakakalungkot mga kaibigan, mga kababayan ha. Ayon doon sa kanila, ayon sa mga mambabatas. Oo. Mambubutas. Hindi, mambabatas. Kung ipalabas po nila sa mga social media, nako, walang pinipili. Walang pinipili yan. Kung ikaw ay senior citizen, ang edad mo 60 pataas, ikaw ay nakatatanggap ng ganitong halaga. Oo. Di ba? Ang nangyayari po, puro doon na lang sa Facebook, sa YouTube, pero sa natural, in reality, wala pong natatanggap ang mga senior citizen na Correct. Maraming senior citizens na walang natatanggap. Ngayon, pagka pumunta ka sa munisipyo, ang sasabihin sa iyo mga MSWD, ilang taon na po ba kayo? Sabi ko, 74. Aba, hindi pa po pwede. Bakit? Aba, 75 po ang kailangan. Tapos, kailangan, poorest to the poor. Ang dapat po na, na namin ng benepisyo. Sabi ko, kung ganun din lang, dapat sinasabi ninyo, itong mga taraptadong mambabatas na ito, no? Sabihin nila ng totoo, no? Huwag na nilang ipangalanda ka na 60 pataas. Pagka ikaw itumuntong ng 60, meron ka nang tatanggapin, tanggalin nila taraptado kayo. Di ba? Bakit? Natarantado tuloy kayo. Di ba? Isipin po ninyo, kung papaano inaasahan ng mga senior citizen yung inyong mga pangungusap, yung inyong pong pinapalabas na yan bilang benepisyo ng mga senior citizen, puro kagaguhan lang naman pala yan puro pagpapapogi lang pala yung ginagawa ng mga indropot sa iyo diba? Dapat ano yung sinabi nyo, tutuhanin nyo. Yes, dapat talaga. Mahirap kasi yung sirang-sira ka doon kapag mayroon ka sinabi at hindi mo tinupad, hindi naman natupad. Nako, nakakahiya ka. Oy! dapat sa inyo kasi, no? Wag na kayo umalis sa harap ng camera. Nyo na yung pagmumukha nyo sa camera at magsalita kayo ng magsalita ng pawang kasi nangalingan lang, mga taraptado. Diba? Ay, nako, talagang ganun. Kahit nagkagulo na dahil sa iba't ibang problemang naglabasan dahil sa pagtaas ng ating mga presyo ng gasolina, langis at ano pa dyan, ay tuloy-tuloy pa rin. Pero meron akong nakita kasi kasamang kulog na kaya daw pala nagpo-protesta itong ating mga super naman, ang ating mga drivers and operators association dahil daw yung kumikita mula ng pumutok ang digmaan ay kumikita ng 3 bilyong piso daw ang kinita ng mga oil firms kada araw. Nako, totoo ba to? Kasi all stock naman daw pala ang binibenta nila nang sumiklab ang giyera sa Middle East. Yan ayon kay Senator Rodante Marcoleta, kung naniniwala tayo sa kanya, hindi bababa sa 3 bilyon kada araw ang kinita ng mga oil companies. Ganun ba daw? Totoo ba to? Dahil luma naman daw yung old stock naman daw. Bakit ganun? Bakit naman ganun, Ano ang masasabi mo na mo rito? Old stock naman pala Bakit mataas? Ang tanong ko dyan, ibabalik ko sa kanya. Ang nagtatanong dyan, ang nagsasabi dyan si Senator Marcoleta, di ba? Oo.
ang tanong, ano ka dyan? Oo. Ano ba siya dyan? Di ba mambabatas ka? Oo. Ikaw ka, di ba? Dapat alam mo pala yung mga ganyang sitwasyon. Na may Oo. ginagawa ganyan. Ano ang ginawa niyong hakbang na nasa Senado kayo? Di ba? Oo. Kayo ang manguna dahil kayo naman ang nakakakuha ng mga impormasyon na katulad ng sinasabi niyo. Dapat ginawa Oo. niyo ng paraan yan. Oo, di ba? Di ba? Ipinatawag niyo sana ang mga yan para sagutin nila bakit ninyo tinasan yan. Mga tarantado kayo. Old stock Oo. yan. Di ba? Yun, Ang ganun Senado ang dapat. Oo, di ba? Hindi yung- Nung tumaas na, dapat umaksyon agad sila. Alam pala nila yun, di ba? ngayon magpapapogi ka, sasabihin mo, yan kasi 3 bilyon gumana. Ay, ano? Diba? Useless. Redundant na yan eh. Yung mga ganyan. Dapat yan, pagkaalam nyo, pagkakuha nyo ng impormasyon na gano'n ang ginagawa nitong mga all players na ito, pinatawag nyo na kagad. Inimbestigahan nyo. Oo, hinarang agad, di ba? Hindi nila pinahintulutang magtaas. Dapat. Ganon. Oo. Kaya nga yung ang dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr., no? Oo. Kaya nagkaroon ng control ang gobyerno sa mga oil players. Kasi nga, ginawa niyang mga oil players noon, gusto nilang magtaas hanggat gusto nila. Oo. Sunod, hindi pinayagan ng Pangulong Macoy, no? Ni Apo. Hindi pwede. Ang pamahalaan ng masusunod kung magkano ang presyo dapat nyung ibigay sa Yes. Oo, ganun. kontrolado ng mga gobyerno. Ngayon hindi natin kontrolado. Bakit? Kasi ayaw nila makontrolin ng gobyerno ang mga malalaking mga negosyo dahil nga madidiktahan sila. Kaya nila tinawag na dictator ang dating Apo. Pero sa totoo lang, mas maganda na ang gobyerno ang mamahala sa lahat para hindi makapagpataas ng gusto nilang pagpapataas ng presyo ng kanilang mga ano ba tawag dito? Produkto. Di ba? Oo. Hindi. Wala pong kontrol ang ating gobyerno sa mga malalaking negosyante. Nawala. Katulad na lang, ito, yung tubig na lang Oo. Yung tubig. Pagka kinwestiyon ng mga tao, ng mga consumers, etong mga serbisyo sa tubig, ang sasabihin yan, hindi po namin po pwede. Lalo na LGUs. Wala silang magagawa Oo. Ang namamahala niyan nasa mataas na posisyon. Kongreso, Senado. Sila ang dapat na gumawa ng hakbang dyan. Yes, oo. Walang magagawa Kasi hindi naman pang-provincial yan. Pang-national ang issue na yan Di ba? At katulad di ba? Ibalik natin dito sa ni Marcoleta. Ako dati hanga ako dyan nung congressman pa lang yan. No? Oo. Kaya nga sabi ko nga sa anak niya kay Paulo, congressman pa lang ngayon yun. Paulo Marcoleta. Kasi nagkaroon kami ng isang pagtitipon noon, dumating nga yan. Sabi ko sa pinakamaganda, ito siguro sabi ko, maging natin ngayon, ang ipaalam natin sa mamamayan, ang tinig ng Kongreso na si Rodante Marcoleta ay dalhin natin sa Senado. Alam kaya ang Paulo. Maganda yan. Kasi magandang nakikita natin na didinig kay Senator Rodante Marcoleta noon. Pero ngayon, ako
madali akong kasing na magsala. Bad trip. Katulad ng sinasabi nila, kaya isipin mo, gamitin mo pa yung mga transport groups na sinasabi mo nagre-reklamo dahil doon sa taas ng presyo, samantalang old stock naman. Talagang totoo yun. Pero ang tanong ni Kulog, yun sagutin nyo. Ano ang ginawa ninyo sa Senado? Alam nyo na pala na gano'n ang ginawa nitong mga oil players na to. Ano ang aksyon nyo? Bakit kinakailangan gumamit pa Uli kayo na. ng transport group para pag-initin ang mga ito? Para lalo silang magalit sa gobyerno, sa ating administrasyon. Ano kayo? Anong silbi ninyo dyan sa Senado? Di ba? Wala na yung huli man daw at magaling na ihahabol din. Dahil hindi na mahihahabol yung kung kailan andyan na, sumiklab na, sunog na, saka pa umaray, saka pa nagsalita. Ano ba yan? Naku po. Kaya nga yun ang sinasabi natin, anong silbi? Di ba? Kasi, unang-una sa lahat, kasamang kidlat, ang Senado, unang-unang nakakakuha ng mga impormasyong hindi alam ng mamamayan. Yes, totoo yan. Mga intelligence ng ating militar, hindi nila nakukuha yan. Mga impormasyon na nakukuha nila. Naniniwala ka ba doon? Totoo yun. Naniwala ako dyan. Tulad nung sa mga sinasabi nilang old stock. Alam ba ng kapulisan yun? Alam ba ng kasundaluhan yun? Kaya nga, bukod doon kasi, ang mga nakukuha nilang impormasyon, malalalim yan eh. Malalalim. Hindi basta-basta nakukuha ng kahit na sinong mga senador. No? May kanya-kanya sila kasi. May kanya-kanya sila. Kung kanya-kanyang komitiyan. Yun ang mga ginagather nilang information, no? Pagkatapos na yun, ikaw naman Senator Dante Marcoleta, no? Alam ko, abogado kayo, magaling ka eh. Pero bakit ganun? Parang nawawala ang kaalaman ninyo tungkol po sa yung malasakit. Parang nawawala yun eh. Dapat manatili, no? Manatili yung malasakit, pagmamahal, no? Sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan nitong mga kaguluhan na ito, itong problema nito. Dapat doon natin ibigay ang ating simpatya sa mga mamamayan. Huwag dito sa mga tulad nitong mga transport groups. Ginagamit nyo pa eh. Lalo nyo pa nagagalit eh. Di ba? Dapat kayo ang pagalitan. Hindi ang pamahalaan. Walang kinalaman ang pamahalaan sa mga nangyayari. Ngayon, kayo nakakuha kayo ng impormasyon na ganito pala ginagawa nitong mga malalaking oil players na ito. Dapat ipatawag nyo. Diba? Sampinan nyo. Pumunta kayo dito, mga tratado kayo para malaman ng mamamayan kung anong kagaguhan mga ginagawa ninyo, ng mga pang-aabuso ninyo. Di ba dapat ganun? Hindi. Magpapalabas ka ng press release. Ito po ang ginawa ng mga malalaking mga oil players. Ito, old stock ito. Ngayon ibinibenta nila sa mataas na halaga. Sino ginago mo? Sino ginalit mo? Di yung mga transport group na katulad mo rin. Diba? Na walang pinagkukunan. Diba? Dapat nun, kayo mismo sa Senado, gumawa kayo ng pamamaraan kung papaano ninyo mabibigyan ng solusyon, kung papaano ninyo mapaparusahan yung mapapatunayan na umabuso
na nagsamantala. Yun, totoo yan. Yun ngayon laging tinatanong sa akin ng mga tricycle drivers sa Kalumpit. Kuya Freddy, sir, bakit ba tinaas nilang bigla ang ang presyo ng mga petroleum products? Old stock yun eh. Bakit ganon? Wala bang nakakaalam doon sa Senado, sa Kongreso, na all stock yun? Bakit nila pinahintulutan? Sabi ko nga, sigurado ka ako na alam nila yun. Ang kaya lang, bakit nga hindi nila isiniwalat yun? Eto nga, siniwalat nga, huli nga. O, di ba? Pero bukod doon kasi, yung mga ganyan, hindi maiiwasan na maisip, magkaroon ng isipin ang mamamayan tungkol sa bagay na yan. Sa magkanang dahilan, ha? Yung kagad ang itatanong, sa magkanang dahilan at hindi nyo isinawalat kagad yan. Di ba? Sino? Ba? Ha? Sino ang Koreano sa inyo? Yun ang tanong. Pagkano Korean, ha? Pagkano Korean, ha? Baka kinulang, baka hindi nabigyan. Kaya siniwalat. Kaya sumingaw yan. Hindi nasiyahan. Hindi umabot yata sa kota. Tamo, alam pala nila yun, Sus Mariosep. Tapos hindi malang nila natawagan ang Pangulo para, ito, pag-usapan natin, all stock yan, Pangulo. Hindi yan dapat na itaas nila. Ganito, di ba? Di ba? Kasi sila sa legislative sila eh. Legislative sila. Dapat sila talaga na dyan. Di ba? Nang sa ganun, mabigyan naman ng aksyon ng Pangulo. Kaso kulang na. Ano nangyayari? Kanya-kanyang pagalingan. No? Pag-usapan natin din to kasamang kidlatan. Nagpahayag ang Pangulo na ang Malacanang na bubuo ng body para mabigyan ng solusyon itong mga pagtaas ng pangunahing bilihin. No? May mga senador na nagsalita. No? Hindi ko na lang babanggitin yung mga pangalan dahil hindi naman kabanggit mga nag-react, sinasabi nila, huli na, dapat noon pa ginawa. Mga ganun. Nilang mga sinasabi, dapat, noong umpisa pa lang, ginawa na. Huli na. Sabing ganun. Nag-isip si Senyor, psikolog. Ito ng mga taong na to, may mga utak. Yun ang nagkatanungan ko. Kasi, kasamang kidlat, isipin mo, kung talagang may malasakit ang mga taong ito at nakikiisa at gustong sumuporta sa administrasyon, dapat sila nang nagkukusa. Dapat nagbibigay sila ng suggestion. Pangulo, ito suggestion po namin. Pag-aaralan po natin to. Sama-sama natin pag-aralan ng mga bagay na ito suggestion natin. Dapat ganito, dapat ganon, dapat hindi dito, dapat dito yan. Yung mga ganon. Kasi magpapagalingan, magpapabanguhan, no? Yun ang kanilang mga ginagawa ngayon. Ayan po mga kaibigan, mga kababayan, ang nangyayari sa ating legislatura na kinabibilangan nga ng Senado at ng Kongreso. Hindi na maganda ang nangyayari kasi, no? Sa halip na magtulungan, pagalingan, sasabihin niya, hindi dapat. Sasabihin naman ng isa, dapat. Di ba? Hindi magkakasundo-sundo. Kaya nga madalas nangyayari, sa Kongreso at Senado, kulang na lang na mangyaring magbugbugan talaga yung mga tratado. Di ba? Pinakikita pa nila, naka-live pa, kung paano sila
muntik na magbungguan, magsuntukan. Ilang beses na pinakikita yan. Yan po ay hindi magandang ehemplo para po sa mga mamamayang Pilipino. Sa totoo lang. Kayo mga matataas kuno ang pinag-aralan, no? Matataas ang posisyon nyo sa gobyerno, pero wala ho kayo nito. Kaya Yan, totoo yun. tama ang Tama sinasabi yan. ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Oo. Sabi nga ni Senator Miriam, pagkapapasok ka ng trabaho, maraming hihingiin sa'yo. Oo. Police clearance, diploma, mga Oo. ganun. Madami. Pero pagka pumasok ka sa politiko, maging politiko ka, papasok ka sa politika, marunong ka lang sumulat, may pera ka, may connection ka, mamanalo ka na. Okay. Katrupang Kulog. Marami pa sana tayong dapat na talakayin at pag-uusapan ay tungkol sa ating kapaligiran sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Pero ubos na ang ating oras sa araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay at sana magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga araw at sana kahit na papano ay napasaya namin kayo at mayroon kayong mga mahalagang impormasyon na nakuha mula sa inyong abang lingkod, Freddy Belez at Archie Jimenez, ang Kulog at Kidlat. Ito ang inyong abang lingkod, Freddy, nagsasabing palakasin sa araw-araw ng inyong pananampalataya sa ating Diyos, Anak at Espiritu Santo, at huwag na huwag tayong magpapasiyaw sa anumang material na bagay o kinang ng salapi. Okay, Katrupang Kulog, magpaalam muna tayo. Yes, salamat kasamang Kidlat. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, isa lamang po naman ang layunin namin. No? Ang layunin po namin ay matiran kayo ng mga totoong impormasyon, totoong balita, at responsableng mga pagtalakay sa mga maiinit na isyu. Hindi po kami teka-teka. Ayaw po namin yung mga haka-haka lang. Kami, pagka nagbigay kami ng aming mga pananaw, komento, o tumalakay ng dapat matalakayin, may kasama po yan. Punong-puno po kami ng ebidensya. Alam po namin kung saan namin ilalagay ang aming sarili. Hindi po kami magdadaldal lang ng walang basihan. Yan. Yan po ang palatuntunan na muli namin binuhay. Dahil matagal po namin itong isang tabi. Dahil sa pag-aakala namin na meron pang makakakuha, meron pang makakagaya ng aming ginagawa ng aking partner na si Kidlat, no? Sa ginawa namin noon sa DCME, doon po sa Muñoz. Kaso wala po kami talagang makita. Meron nga po na kaya po kami nagbalik dahil po sa kahilingan ng ating pong mga dating mga taga-subaybay, buti buhay pa. Kaya nga po kami nagbabalik dahil uhaw daw po sila sa totoong mga impormasyon at balita. At sa punto pong yan, mga kaibigan, mga kababayan, makaaasa po kayo na sa bawat pagsasaimpapawid na aming isasagawa ay puro bago. Wala ho kayong makukuha sa aming pangat. Puro bago sa iwa at napapanahong mga isyu ang amin pong tatalakayin dito. At sana sa diwa pong yan, ang pag-ibig, ang siyang laging sumapuso at sumaisip nating lahat. Ito po naman ang inyong naging tagapaglingkod sa Archie Jimenez, Senyor Latigo at Kulog. Dito po sa palatuntunang Kulog at Kidlat. Maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ha?
Okay po.